This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Oning Miranda. Narito na ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. at ito po ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agam po, Secretary. Magandang agamonin. At ngayon pong February 13, batay po sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, celebration po ngayon ng World Radio Day. Kaya po sa lahat ng ating mga mamahayag at katumang natin sa likod ng produksyon, maligayang pagdiriwang po. Magandang agam sa lahat ng ating mga kakonek. Happy World Radio Day po sa ating lahat. At mga kakonek, welcome po sa ating bagong time slot. Sama-sama tayong matuto at kilalanin ng iba't ibang programa at kaganapan ng Department of Science and Technology ngayon. Tuwing Biyernes na po tayo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lang sa Radyo Pilipinas 1. At live rin po tayo sa official Facebook page ng DOS TV. Sabayan din po na mapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channel 45 to 49. At para lahat tayo mga kunek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Una sa lahat, nais ko pong bumati ng Happy World Radio Day lalo na sa ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas. Finally, nakaupo tayo muli rito. Apo. Noong nakaraang linggo po, nagtungo tayo sa isang MILF camp sa Lanao del Sur upang opisyal na i-turn over ang ating Science, Technology and Innovation Interventions at katuwang po natin dyan ng OPAPRU or Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines. Sa ilang sandali ay may makakasama po tayo upang talakayin ang isa nating interbensyon doon. Lunes naman po ng linggong ito ay inimbitahan po tayo ng British Embassy in Manila upang maging paunahing tagapagsalita sa kanilang inorganisang United Kingdom Southeast Asia Tech Week 2026. Binahagi po natin dito ang Three Horizon Economic Strategy ng DOST at iba pang inisyatibo patungkol sa technology transfer at commercialization. Kinahaponan naman po ng Lunes ay nakipagpulong tayo sa Office of Civil Defense upang talakayin ang Greater Metro Manila Area Earthquake Impact Reduction Study. Martes po ay pinangaralan po tayo bilang partner of the industry ng Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation Incorporated. Miyerkules, ginanap naman ang South Luzon and NCR Conference Call. Dinaluhan po ito ng mga researchers at officers mula sa iba't ibang institusyon.
Kahapon naman po ay bumisita si MMDA General Manager General Torre sa tanggapan ng DOST para sa kanyang Bike to Work advocacy. Ang kanyang pagbisita ay nagbukas ng makabuluhang talakayan kung paano makatutulong ang DOST sa pagbuo at pagpapaunlad ng mga teknolohiya, serbisyo at pag-aaral na naglalayong magbigay ng mga solusyon sa mga agarang suliranin sa pampublikong kaligtasan, traffic management at waste management. Nakaisa rin po tayo sa 28th Founding Anniversary Celebration ng Philippine Science High School System kahapon. At kanina naman po ay nakipagpulong tayo kina Director Tomas at Director Barbers ng Office of Civil Defense patungkol sa disaster, prevention, and mitigation, and as well as preparedness. Maraming salamat po, Secretary. By the way, sir, dyan po sa isinusulong na Bike for Work ba yun, sir? Yeah. Bike to work. Bike to Work ni General Torre. Ano po ba talagang nilalaman po rito? Well, gusto niyang hikayatin ng mga kababayan natin na imbes na gumamit ng kotse na nagkukos talaga ng traffic dahil sa napakaraming mga sasakyang gumagamit sa major roads, ay hinihikayat na baka pwedeng bike, pwede rin magmotorsiklo, at yung ibang mga kababayan natin ay pwede rin maglakad kung malapit. Alright. Maraming salamat po. At samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon. May pagulat si John Manalo mula sa Forecasting Center ng Pag-asa. At this point in time, medyo wala pa si John Manalo at tabayanan po ang kanyang pagulat maya-maya po lamang. Balikan po natin si Secretary Solidum. Sir, World Radio Day ngayon. Maraming nakalimot na yung patungkol sa radyo dahil sa napakarami na raw po mga samot-saring paraan para makapag-broadcast, sabi po nila. Pero syempre, pinaka-basic dito, yung pag-broadcast sa radyo. Naalala ko lang, sir, yung unang broadcast pala na sinimula noong unang panahon ay naganap noong December 24, 1906 ng isang Canadian. At ang unang pinagtutog sa radyo noong mga panahon yun, Oh Holy Night. Wow, malapit kasi yung Pasko. Yes, no? sir. Kaya naisip po nila na ituloy ang pagdiriwang ng World Radio Day sa araw po na yan. At nasa linya na natin si John Manalo mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. John, Radyo Pilipinas. Magandang hapon po, Secretary Solidum at Sir Onin, at ganoon din sa mga taga-subaybay natin sa kasalukuyan. Yung shear line po ay patuloy na nagdadala ng maulap na kalangitan, kaya may kasama ito ng mga pag-ulan dito sa buong Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Ganito rin yung mararanasan ng mga kababayan natin sa buong Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon dahil naman sa easterlies. Patuloy pa rin yung impluensya ng hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon, at ito ay may dala rin na mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga light rains. Mga pag-ambon na panandalian lamang po ito sa Cagayan Valley Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Dito sa Metro Manila ay mababa na yung chance ng mga pag-ulan. Yan mga localized na rainfall lang, panandalian lang, and for specific area lang. Wala po tayong nakataas na gale warning at ganun din yung mga babala sa malalakas na pag-ulan, at wala rin tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. maraming salamat, John Manalo. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitakam. Ito ang DOST Report. Kauna-unahang Eco Dryer Facility sa Metro Manila nagbukas na sa Muntinlupa sa tulong ng DOST NCR. Opisyal na binuksan ang kauna-unahang Eco Dryer Facility sa Metro Manila sa pagtutulungan ng DOST NCR, lokal na pamahalaan ng Muntinlupa, Maynilad Water Services at DOST FPRDI. Ang Eco Dryer Facility ay makikita sa Muntinlupa City Demo Farm Garden sa Barangay Putatan, Muntinlupa City. Dayon nilang proyekto na magamit ang mga water hyacinth bilang isang productive material na magagamit sa mga local communities. May kakayahan ang facility na makapagpatuyo ng libu-libong water hyacinth stocks sa loob ng 2 o 3 araw. Kaya rin makapag-accommodate rito ng 5,000 hanggang 6,000 stocks kada cycle. Layunin po ng produksyon ito na masolusyonan ang problema sa maraming bilang ng water hyacinth sa bansa na siya nakababara sa mga daluyan ng tubig. DOST nagsagawa ng science-based peace intervention sa mga dating kampo ng MILF.
Pinalakas ng Department of Science and Technology o DOST ang mga hakbang nito sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao sa pamamagitan ng paghahatid ng mga science-based peace intervention sa 6 na dating kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nagkaroon ang DOST ng turnover ng mga teknolohiya at mga paglagda sa Memorandum of Agreement para sa proyektong empowering the 6 previously acknowledged MILF camps in Mindanao through the provision of science and technology interventions. Isinagawa ang mga aktibidad sa Camp Busra sa Butig, Lanao del Sur at Camp Bilal sa Tangkal, Lanao del Norte. Nag-install din ang DOST ng 6 na solar-powered Level 2 water systems na nagsisilbi sa mahigit 300 na kabahayan. Nag-deploy ng safe water treatment technologies at nagsagawa ng pagsasanay sa food safety, halal compliance orientation at basic nutrition activities. Sa larangan ng edukasyon, nagtayo ng 6 na Starbooks Learning Hubs na may Starlink connectivity na napapakinabangan ng mahigit 600 na mag-aaral at guro. Samantala, ang mga teknolohiyang pangkabuhayan gaya ng food processing, dressmaking, weaving, abaka production at aquaculture ay direktang nakatulong sa lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinagtitibay ng DOST ang pangako nitong isulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng agham at teknolohiya para sa mas matatag, mas maunlad at mapayapang Mindanao. Mga kakunek, manatili kayo nakatutok at makiisa sa amin. Maaari kayo mag-comment ng inyong mga katanungan para sa ating mga kasama ngayong araw at aming pong sasagutin live on air. Kaya naman, mag-comment lang sa ating mga live broadcast na matatagpuan sa RP1 at DOST-TV official Facebook pages. Mga kakunek, agham nyo ba na may mga pamaraan na kung paano natin gagawing level up ang pagsasaka sa tulong ng digital technology? Tutok lang dahil yan ang pag-usapan natin ngayong araw, magbabaligad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak. Isang dying medium na raw ang radyo. Pero sa katotohanan, nananatili pa rin itong tanyag at patuloy na naaabot ang karamihan sa mga tao. Maaaring nagbago o nakisabay na rin ito sa makabagong panahon sa pamagitan ng internet at streaming. Pero ang radyong ating nakasanayan ay nananatili pa rin sa isa sa pinakamahalagang daluyan para sa parehong libangan at pagpapakalat ng impormasyon. Ako si Alberto Bunsoy Condinato. Hey, this is Jay. Ito si J. Mark Dagala para sa Radyo Pilipinas. Happy World Radio Day at patuloy na maghatid ng balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Siyensya, ito na ang ating kwentong SNT.
Mga kakunek, excited na ba kayong malaman kung paano natin gagawin level up ang pagsasaka sa tulong ng digital technology? Ngayong araw, makakapanayam natin ng isang katuwang sa pagdadala ng science at innovation sa ating mga local communities. Para mas ipaliwanag ang synergy ng Project Sinag at ang nationwide deployment ng Saray Centro, makakasama natin ang Capacity Development Lead mula sa DOST Central Luzon na si Mr. Arvin J.R. Lamberte. Magandang agam, Mr. Arvin. Magandang agam po, Secretary Solidum, and magandang agam po, Sir Onin. Sir Arvin, para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay, ano po ba itong DOST initiatives na Saray Centro o Smart Agriculture sa Central Luzon at Project Sinag? Apo. So ang Saray Centro po or Saray Centralized National Hub for Regional Operations ay nagmula dun sa Project Saray, which is an action research program from UPLB. So this is funded po by DOST and through implemented by po ng DOST Picard and DOST regional offices po natin. So ito pong Project Saray Centro ay goal po niya is to create a regional hub sa ating mga regional offices nang sa ganon makatulong po tayo sa pag-guide, sa magtuturo at pag-monitor ng mga smart agricultural initiatives natin dito sa ating bansa. So ito pong Sinag naman ay isa siyang unified or integrated virtual hub ng mga iba't ibang smart agricultural technologies, especially yung mga modern technologies natin like yung remote sensing, yung mga crop monitoring advisories, yung climate information system, agricultural information system, and even market information system. Lahat po yun ay integrated na and at the same time accessible to the public nang sa ganon, yung mga farmers natin, yung mga LGUs, yung mga stakeholders, mas madali po siyang ma-access doon sa sa platform po na yun. So yun po si Saray Centro and si Project Sinag po. Alam natin na lahat na ang Central Luzon, ang rice granary ng Pilipinas. Ang sa inyong pananaw, paano binabago ng Saray Centro ang paraan ng pagsasaka dito sa Region 3? Apo, totoo po yan. Si Central Luzon po is the rice granary of the Philippines, Yes. but at the same time, Central Luzon is really prone to various type of disasters, especially po yung sa pagbaha. For example, in our case, sa Bulacan and sa Pampanga. Pero with the help of Sinag on Saray Centro, nagkakaroon ng mga gumagamit tayo ng smart technologies nang sa ganon, mas na-forecast natin kung paano natin matutulungan yung mga farmers natin. Kasi si Saray Centro ay naka-leverage siya sa mga smart technologies ni Saray, which are yung ating mga mobile applications like SpeedTech, monitoring system like CLSIMS, AWS. Meron din po tayong yung mga drone na gumagamit din tayo ng drone para mag-monitor ng mga palayan. And then yung mga digital platforms nga po natin. So using this, hindi natin binabago yung way of farming. Kumbaga hindi natin binabago yung pagsasaka. But we provide information, we provide data, we provide maps nang sa gayon si farmers and si LGUs magkaroon ng tinatawag nating smart decision when it comes to their farming. Kasi hindi natin binabago yung paraan ng pagsasaka dahil hindi po yun ang mandate natin. But we provide smart data for them for them to have smart decisions. Kamusta naman ang pagtanggap dyan ng mga magsasaka? Sa ngayon po ay nag-start pa lang po kami sa mga LGUs, sa 7 LGUs namin sa province sa Central Luzon. Ang steps po namin ngayon ay nasa training po kami ng mga focal persons and LGU partners. So wala pa po kami dun sa level ng farmers. However, we are aiming po this year na ma-achieve na namin yung farming community. Kasi we have 3 levels po, si regional level, si provincial level, and doon po tayo sa mga community level po natin. So hopefully by this year po ay ma-implement na natin, ma-roll out na natin ng buong buo yung ating mga projects when it comes to Saray Centro. And I think ang magiging challenge sa amin sa part nito is yung tinatawag nating tech resistance, sir. Yes. Kasi talagang magiging bago sa pandinig ng farming community yung magandang klaseng technology. Pero I think ang ating leverage dito ay to make use of yung mga, kumbaga, yung challenges nila. Yun, so mga challenges ng mga farmers, like so for example, yung mga disaster nga po na to, Yes. yung tamang paraan ng yung when to plant, what to plant, where to plant. Yun, yung mga ganong klaseng data. So using those kind of challenges that they experience, doon tayo papasok para at least itong technology nito, even though this is complex, maging relatable sa kanila kasi we are addressing their challenges.
Ang pagsasaka iba-iba sa iba-ibang rehiyon. Tama po. Kaya yung Saray Centro ay pwedeng iba ang mode of deployment sa iba-ibang rehiyon. Maliban sa mga digital platforms, meron ding mga smart technologies na pwedeng mag-increase ng production na ginagamit sa ibang rehiyon. Dito sa Region 3, ano po ba ang paraan ninyo o game plan na i-train ang mga staff, no, sa regional level hanggang sa local government para masulit naman ang Saray Centro Virtual Hub, itong Project Sinag, lalo na sa real-time monitoring ng production ng ating mga pananim. Totoo po yung Secretary. So, sa Central Luzon po, ang aming game plan is hindi lang maintindihan yung system, but maunawaan kung paano siya gamitin. Kasi sa Central Luzon, since ang napakataas ng production namin sa palay, so ang main target namin sa ngayon is the rice farming communities. So ang game plan namin is hindi lang basta lecture, kumbaga talaga po magkaroon ng hands-on training at step-by-step training yung mga farmers natin, yung mga LGU partners, yung MAU and even Dream officers, and yung ating mga LGU partners, yung mga local chief executive na talagang ma-involve sila dito kasi dahil yung mga farming communities, again, hindi po sila ganun ka-advanced pagdating sa well-versed ganito klaseng technology. So, ang game plan po namin is talagang maintindihan muna yung system and at the same time, magamit nila yung mismo mga system natin. Binabagit mo kanina yung tech resistance, ano? Opo. At maraming mga magsaka ang kumbaga ay nandyan sa mga pagkakataong ito. Pero ano ba yung strategy ninyo sa capacity development para hindi po sila ma-intimidate ng mga protocols ito? Opo. Ang hirap po na talagang, isa po yan sa challenge namin, sir, no? Dahil yung kumbaga gawing simple yung mga complex ideas natin. Siguro po sa level natin, maunawaan, pero sa kanila pong level of awareness sa ganitong klase ng technology ay mahirap. Halimbawa po yung NDVI. Hindi mo naman po pwedeng sabihin na ito po yung NDVI ng farmer, yung farm ninyo at yun na po yun. So kumbaga we can use other approaches po na mas maunawaan ng mga farmers. Let's say for example yung NDVA or satellite imagery, parang ito po yung yung parang X-ray type ng farm niyo. Kumbaga, so pag nakita niyo pong ganito yung kulay nung farm niyo, ibig sabihin nasa ganitong level po yung production po ninyo or yung growth rate po ng mga tanim ninyo. So, we make use of local and relatable ideas as well as operations manual. Mayroon din po operations manual. Tuloy-tuloy din po yung technical assistance and then yung training po dun sa ating mga farmers and LGUs. Yung NDVI, vegetation index yun. Para tingnan mo kung ano yung before and after, tingnan mo yung ma-interpret. Anyway, paano nyo po sinisiguro na ang mga tools na ito hindi lang syempre pang training o pang opisina, kundi ginagamit talaga? Kasi alam mo, ang isang challenge natin ay ang main target natin ay magsasaka. Pero siguro aminin natin na minsan dahil masyadong mataas ang technology na tinuturo, sa ibang bansa ang pamamaraan ay hinihikayat na natin yung mga magsasaka na magkaroon ng manager sa kanilang farm na technical. At doon yun ang gagabay sa kanila. Meron po ba kayong nakikita na baka pwedeng ma-apply yung model na yun dito sa Region 3 and sa buong bansa? Apo. Actually po dun sa training po namin na inattenda namin this week, may isang suggestion doon na hindi lang si farmer i-invite. Even yung mga anak po nila. Dahil sila po yung mas advanced sa technology. Kasi yung si Saray po, nag-leverage sa technology like yung mga applications and SWS messaging. Si automatic weather station po natin, nagsasend siya ng mga updates. So, aside from the farmers themselves, we are trying to invite their family or relatives na talagang medyo nasa tech side. And then, pagdating po na sa monitoring, sa LGU po, sa counterpart ni LGU, nagre-request po kami ng reports, ng periodic reports on their part na kung saan we can monitor na talagang nababantayan, nagagamit yung ating mga AWS, yung mga provide dating technology for them. And then, magkakaroon din po ng request sa kanila na yung mga crop advisories and mapping, magre-request din po tayo sa kanila. We can also advise them to use yung ating mga drones for monitoring, for analyzation ng mga pananim, especially po after calamities.
And then yun po, requesting ng mga reports and then continuous monitoring and yun, kumbaga hindi lang siya for farmers, to expand them po. Ayan, Sir Arvin, maraming salamat at alam mo, maraming kasama kami itatanong sa iyo pero magandang pagpapaliwanag mo kung paano ang pag-train na ginagawa nyo para sa ating mga magsasaka. Pero ano po yung susunod na project o training kung meron man o na dapat abangan ng ating mga agricultural officers at farmers dito po sa Region 3? For the succeeding months po, for February and March, nakaschedule na po ang ating training and capacity building. Unang-una po sa ating mga focal persons, sa mga PSTOs. And then, after po nun ay bababa na po tayo sa ating mga LGU. Magkakaroon po sila ng 3-day intensive training para po sa Sarai Technologies. Then, pagdating po sa Sarai Technologies, after po nun ay bababa na tayo sa mga farming communities. With the help of the LGU na trinain po natin, tayo naman po ang bababa sa mga community farmers natin para sila naman ang i-train. Kasi sila ang mas nakakakilala sa mga farmers nila. So, i-assist nila tayo para makapag-train. And pwede din sila on their own ay mag-train ng mga farmers nila. And yun po ang ating mga dapat abangan sa mga activities ng Sarai Sentro para sa Central Luzon. Baka may mensahe ka pa sa ating mga farmers o student, mga researchers na gusto mag-avail ng data o training mula sa Sarai. By the way, yung Sarai ay Smart Applications to Reinvigorate Agriculture as an Industry. At paano po sila pwedeng makipag-ugnayan sa inyong opisina? Sa ating po mga magsasaka, nais ko pong sabihin na ang teknolohiya po ay kakampi ninyo. Ang siyensya, teknolohiya at ang inobasyon ay kakampi po ninyo. Layunin po nating bawasan yung mga risks at palakasin yung produksyon ng inyong mga pananim. So para po sa ating mga students and researchers, bukas po ang opisina namin sa may DOST Region 3, sa may Maimpi, City of San Fernando, Pampanga. Meron din po kaming Facebook page, ang Sarai Central Luzon and DOST Central Luzon. Maaari po kayong mag-message po doon or mag-email sa amin para po sa inyong mga inquiries po. So bukas na bukas po sila sa pagipagtulungan. Hindi po porke Sarai, nakasara po yan bukas. Maraming salamat, Mr. Arvin J. Lamberte, ang Capacity Development Lead mula sa DOST Central Luzon. Thank you so much po sa inyo lahat. Maraming salamat. Mga Connect, sa ating pong pagbabalik, tatalakayin pa natin ang ibang aspeto ng proyektong makakabenepisyo sa ating pong mga magsaka. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon. at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine 1278 at Radyo Pilipinas World Service nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio Radyo Magazine. Serbisyo publiko. Sa AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Mga ka-Connect, nagbabalik ang Radyo Siyensya. Ngayong araw, alamin natin ang iba pang aspeto ng Project Sarai. Para naman bigyan tayo ng mas malalim na perspektibo sa teknikal na aspeto ng ating mga proyekto, makakasama natin ang S&T Fellow 1 mula sa DOST Central Luzon at alternate focal person ng Sarai Centro na si Mr. Brian Baltazar. Magandang agham, Brian. Makaagham na hapon po, Secretary Solidum and Sir Oni. Okay, Brian, bilang isang S&T Fellow, ano po ba ang specific na technical expertise na dinala ninyo sa Sarai Centro para mas lalong mapalakas ang agricultural monitoring natin sa Region 3? Maraming salamat po, Secretary. Bilang isang S&T Fellow at isang Biosystems Engineer, ang pangunahing expertise po na dinala natin sa Sarai Centro ay ang pagsasama-sama, hindi lang ng mga agricultural data, pero sinamahan po natin siya ng engineering at data science. At ibig sabihin po nito,
hindi lang tayo bumabase sa mga datos, hindi lang natin kinokolekta, hindi natin tinitingnan, pero ina-analyze natin ito at ginagamit bilang isang scientific model para mas maintindihan ng ating mga magsasaka ang nangyayari sa ating mga pananim sa Region 3. Meron po akong background sa crop and climate modeling, smart agriculture system, tsaka data-driven decision. At ang role po na ginawa ko dito sa Saray, kasi ang Saray po, ito ay nakabase sa ating mga data ng crop, pero hindi lamang po crop ang kailangan natin dito sa Pilipinas. Kasama po natin dito yung iba, livestock, aquaculture, at may mga technology lang po na hindi para dun sa Saray, technology para dun sa crop. Kaya pinagsama-sama po natin to at dito po na pinanganak yung ating tinatawag na Project Sinag o Smart and Innovative Agriculture. Doon po gumawa tayo ng isang unified na digital platform para nandun na po lahat ng mga datos, mga kailangan ng mga magsasaka natin, mga teknolohiya na makikita natin via pinondohan ng DOST at ibang ahensya, at nandun na rin po yung mga tinatawag nating market information system para makita naman nila kung ano yung takbo ng ating market at alam nila kung ano yung presyo ng mga bilihin at gaano yung nakatakdang presyo ng kanilang ibibigay na pag umani sila ay maibibenta nila ng sa tamang presyo. Yan. Marami tayong narinig tungkol sa satellite imagery at remote sensing. Paano po natin nasilip mula sa kalawakan kung healthy o stressed ang mga pananim dito po sa Central Luzon? Magandang tanong po yan, Sir Oni. Parang kaala natin science fiction lang siya eh. Diba? Na parang ang laki. Paano malalaman yung nasa ating mga pananim na nasa taas? Pero totoong-totoo po ito. Ang mga satellite po natin, meron po tayong mga satellite na umiikot sa ating kalawakan sa buong mundo. At meron po itong mga sensors na hindi lamang nakikita, hindi lamang ang tinitignan niya yung nakikita nating visible light or yung ating mga nakikitang kulay. Meron din po na nakikita ito na tinatawag nating mga wavelengths na maliliit. Example, near infrared light, UV light or yung ultraviolet light na galing sa araw. At kapag healthy po ang ating halaman, may ibang wavelength na binibigay ito o nire-reflect. At kumpara sa stress o may sakit na halaman. Dito po pumapasok yung binanggit kanina ni Arvin na NDVI or yung Normalized Vegetation Indices or Index. Halimbawa po, kapag mataas yung nakuwang value natin ng NDVI, ibig sabihin mas luntian o mas berde yung ating halaman, mas malusog siya. Pero kung mababa po yung ating NDVI na nakuha, ibig sabihin nun, meron siyang iniinda. Hindi natin alam kung peste o yung tagtuyot or yung sustansya. Kaya yun po ay nagiging indikasyon natin para malaman or magkaroon ng check-up sa ating mga pananim sa ibaba na makikita natin sa kalawakan. Ang ano naman po nito, ang advantage naman nito, hindi lamang siya sa isang lugar. Kaya natin tignan provincial level, municipal level at regional level. At ito po ay makakatulong sa atin para magplano. Hindi lang sa ating bayan, kundi lang dun sa isang lugar, kundi dun sa regional at national level. Na kung magkakaroon ng oversupply or undersupply ng pananim, makakapagplano na agad yung LGU natin or yung ating national government. So napakaganda, no? Ang satellite kasi, hindi lang sa visible, yung nakukuha sa tingin. Meron dyan, hindi lang nakukuha sa tingin kasi yung mga infrared, no? Invisible sa mata ng tao, at yan yung ginagamit para masubaybayan ng mas malawak na lugar. Ngayon, gaano ba ka-accurate itong mga yield forecast natin, yung posibleng ani, na nilalabas ng yung technology na ginagawa natin, at paano nyo sinisiguro na ang data na nasa computer ay tumutugma sa totoong nangyayari sa bukid? Meron ba tayong verification? Opo. Sa usapin naman po, Secretary, ng yield forecast, hindi tayo basta manghuhula-hula dyan. Kasi mahalaga yan, hindi lang sa atin, pati sa ating mga magsasaka. Kasi kabuhayan nila yan eh. Kaya ang ginagamit natin dito ay kombinasyon ng historical data mula sa iba't ibang ahensya, weather data din, galing sa DOST Pag-asa, at yung mga tinatawag nating crop growth models na meron iba't ibang parameters na ginagamit natin. At yung panghuli, yung satellite observation na galing nga sa ating mga satellite imagery. Kapag maayos po yung naging calibration nito at napagsama-sama natin, maaari tayong magkaroon ng accuracy or yung tinatawag nating katamaan
ng ating model ng 80 to 90%. Sa ngayon po, yung ating ginagawang model, nasa 80% po yung ating accuracy nun, masasabi na nating mataas yung accuracy nun compare sa ibang model. Pero, mahalaga po, tandaan natin na hindi lang sapat na, yun nga, sabi ng Secretary, computer model lang. May tinatawag po tayong ground truthing or yung ground validation. Ito po yung ginagamit natin para malaman kung tumutugma talaga yung ating mga nakuwang datos dun sa ating mga model para makita kung tugma sa LGUs. Nakikipag-coordinate po tayo dito sa ating mga LGU partners. Tapos meron din po tayong mga kinukuhang data from agricultural technician at dun sa ating mga field observers. Tinitignan po natin dito kung tutugma ba ang nakikita sa satellite sa actual na kondisyon. At isa pa po, ginagamit natin ito para i-adjust yung ating modelo. Pag nakakita tayo ng discrepancy, i-adjust natin to. Habang dumadami po yung data na kukuha natin, mas gumaganda at mas tumataas yung accuracy ng ating mga models. Saka magagamit na natin ng artificial intelligence pag na marami na tayong data. Alam mo, Onin, itong yield forecast ay importante sa ating LG at mga magsasaka. Unang-una, pwede na nating ma-estimate kung sapat ba production, hindi mo kailangang mag-import. Pangalawa, makikita rin natin, at yun yung balak ng ibang LGU partner natin, na doon sa plataforma ng Sinag, pwede nang mag-trade. Mag-bid ka na doon sa potential ani ng ating mga farmers. Mas maganda ang kita nila tuloy. Kasi direct na sa ating mga farmers, nakikipag-usap ang mga buyer. Kasi may mga yield mga forecast na nga po. At ito ay gagawin natin sa isang probinsya. Kami makikipag-usap sa buwan ng Marso. Ayan, malapit na po yan. Bilang alternate focal person, ano po ang day-to-day operations ng ating pong Centro Hub at paano po ninyo pinoproseso ang dami ng data na dumarating para po maging kapakipakinabang na impormasyon para sa mga LGUs? Bilang alternate focal person po sa Saray Centro or dun sa ating regional hub, sa araw-araw po ang Saray Centro may mga data nga pong kinukuha. Yes. Isa yung sa mga satellite data, tapos may tinitingnan po natin yung mga data galing sa DA, sa municipal level, at na para po ito ay nagiging parang control center ng agricultural monitoring sa Central Luzon. May mga yung mga data tuloy-tuloy pumapasok po sa atin, satellite data, weather data, field reports at crop status. Ang proseso po nito, una kinokolekta po natin yung data. Sa regional hub po, meron po tayong 5 staff na nakatutok po dito. Meron po tayong lead na researcher, then meron po tayong GIS expert or yung tinatawag po nating Geographic Information System. Tapos meron din po tayo ditong crop expert para sa ating mga pananim at yung ating capacity development expert. Pag kinolekta po yung ating data, una po tinitignan, nililinis at pinoproseso ito kasi hindi naman po lahat ng data ay maganda sa una. Kailangan po nating linisin yon. May tinatawag po kasi tayong sa data analysis na garbage in, garbage out. Pag pangit po yung data natin, syempre pangit din po yung lalabas. Magiging resulta natin na makaka-apekto dun sa yield forecast natin. Pagkatapos po nating malinis, ina-analyze na po natin to gamit yung ating mga models at binabalidate po natin dun sa ating mga partner na LGUs. At pag na-validate po ito na mataas yung accuracy, ginagawan po natin ng advisories at nire-report po natin. Binababa po natin sa ating mga partner LGUs at sila naman po ang magbababa sa kanilang mga sakop na kamagsasaka. Baka may gusto ko pang mensahe para sa ating mga kababayan at mahikayat natin na magtiwala sa mga smart technologies at ito naman po ay may kaakibat na gabay at mga training. Opo. Yun po. Unang-una po sa lahat, ulitin ko po yung sinabi ni Sir Arvin, ang siyensya, teknolohiya at inobasyon po ay para sa ating mga kababayan, para sa ating mga magsasaka. Patuloy po naming ipinapaunlad yung ating SINAG or Smart and Innovative Agricultural Platform para mas matulungan po natin ang ating mga magsasaka, may angat po yung ating kalidad ng pagsasaka, may mataas yung ani, hindi lang yung ani, pati yung kanilang mga kita. Bakit hindi smart innovations and knowledge application for agriculture? Sikat, kaya lang pareho ng inyong regional director. Magandang hapon, RDJC. Ayan, RDJC. Maraming salamat, Mr. Brian Baltazar, ang alternate focal person ng Project Saray Centro. Maraming salamat, sir. Mga kunang ngayong araw, tatalakayin natin ang isang kwentong Science for Peace. Kaya naman, samahan nyo kaming talakayin ang More Fish Than Water Technology sa Mindanao. Noong nakaraang linggo ay nagkaroon ng intervention ang DOST sa mga
dating MILF camp sa Lanao del Sur at Lanao del Norte para naman talakayin ang Science for Peace at Farming. Nakatuwang ang DOST sa Region 12, makakasama natin online ang isa sa mga setup beneficiary ng DOST, ang owner at general manager ng Saxonilan Cyfish Farm na si Doc Arlene Areglado. Mandas. Talagang si Doc Arlene Areglado ang ating negosyo. Ang biro nga natin, si Commander Arlene na to kasi nabisita niya na lahat. Tama po. Na natulungan ng ating mga kababayan doon sa former MILF camps. Magandang agam, Doc. Magandang agham po at Secretary Solidum at Sir Oni. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba itong Saxonilan Cyfish Farm at More Fish Than Water Technology? Well, para po sa kaalaman ng lahat, ang Saxonilan Cyfish Farm, contrary to a conventional farm, kami po dito ay nagfa-farm ng technology. So, ibig sabihin po, apart from producing fish as a product, we also produce technologies po for the use and application of those interested ones. So, yung More Fish Than Water technology po is the first technology that was developed by yours truly under the Saxonilan Cyfish Farm. Ito ay isang teknolohiya na kung saan you can do the culture of fish in a super high density manner. So katulad na lang po yung tangke na nakikita natin, ang loob ng tangke na yan, supposed to be maka-accommodate lang ng mga 30 to 40 piraso na fish. But in our system, pwede siyang paglagyan ng 1,200. So instead of you harvesting mga 15 to 20 kilograms of fish, pwede ka dyan kahit half tonelada. Ma'am, bakit niyo po naisipang gawin itong farm without a farm at paano po ba kayo nakapagsimula sa setup po ng DOST? Nasa tangke eh. Kaya farm, biro lang. Actually po, ang farm without a farm is a farming concept po natin. Yes. Na kung titingnan po natin ang census ng ating population in the year 2020, we will find out na 26 million ang total number of households in the Philippines. So, 86%, more than 86% of this total number of households in the Philippines, wala pong physical farm. But they do have like lots. Merong bakanting lote beside sa kanilang bahay. So, sa Saxonilan po, iniisip ko na baka pwedeng bigyan sila ng opportunity sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang teknolohiya na that would allow them to culture fish in a very high density manner, ma-maximize yung maliliit po nila ng mga space sa kanilang bahay. Doc, nagkaroon po kayo ng intervention sa dating mga MILF camps sa Lanao del Sur, Lanao del Norte at Maguindanao. Kung saan naroon din po kayo nung nag-inaugurate, nag-turnover tayo. No? At naging malaking balita po yung partnership ninyo sa DOC-12 at UPAPRU. Paano po ba nagsimula ang inyong involvement sa pag-equip ng mga dating combatant sa 6 na MILF camps? Well, nagsimula po ito nung dinala ng grupo po ni General Llano, yung mga MILF from Camp Abubakar, dinala nila sa aming farm para i-train ko po sila. Bago po sila umalis, sinabihan po ng mga MILF yung si General Llano na gusto namin to. So ito namang si General Llano, binili na agad niya ng mga tangke itong mga MILF na taga Camp Abubakar. And doon po nagsimula kasi po nung nag-implement sila, nakita ni General Llano at ng taga UPAPRU na talagang nag-work yung technology, masaya yung mga MILF. Kung kaya po, nung nagkaroon ng partnership ang DOST at saka UPAPRU, palibhasa din po ang ating technology, masasabi kong DOST generated din po ito kasi ako isang setup beneficiary at na-develop po yung technology, an offshoot po doon sa binigay na budget ng DOST sa akin. So, ang DOST ngayon, inadapt din nila yung aking technology. Palibhasa, halos lahat po ng mga MILF camps, gustong-gusto yung technology po natin. Alam mo bang hindi binabanggit ko anong klase ng isda to? Hito. Hito. Kaya nga sabi ko, hito na ang solusyon sa kagutuman. O parang pinipresent mo yung hito. Ay, tama po yan, Doc. Ano po sabi niyo doon? Hito pala ang sagot sa kagutuman. Hito na ang sagot. Alright. Doc, ngayon po, bukod dito sa nabisita natin Camp Bushram, ilan na po ngayon ang nag-adapt ng technology nating More Fish Than Water Technology? Well, lahat po ng identified na mga MILF camps po, adapter na po sila. So lahat, yung 6 na MILF camps,
And then at the same time, sa isang MILF camp, merong 2 areas na. Like sa Camp Abu Bakar, meron tayo sa Barira side, meron din tayo sa Matanog side. So doon naman sa Maguindanao, merong isang kampo na meron ding another, like 2 sa isang camp. So ganun po. And ang ating pong technology din po is nationwide na po ang application. Marami po tayong technology takers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Alam mo, Onin, masarap yung iba-ibang luto o putahe galing sa hito. Masarap talaga. Tama po, sir. Parang pwede kang kumain ng iba't ibang putahe, puro hito. Puro hito. At talagang nagustuhan ng marami, no? At ang kagandahan doon, yung ibang intervention na binigay natin tulad ng water filtration system, yun din ang ginagamit nila doon sa tubig ng pag-aalaga ng hito. So parang na-connect. Pero Doc, sa dami ng pwedeng livelihood, bakit hito production at aquaculture ang nakita niyong pinaka-effective na intervention para sa mga komunidad na ating nabanggit? Marahil po marami nakakakilala sa hito pero meron silang hindi alam tungkol dito na ito'y pinaka-unique. So in terms of culture po, ito'y napakadaling i-culture considering that yung ibang mga isda nakakahinga lang sa pamamagitan ng kanilang gills. Itong hito, they can also breathe through they can breathe using atmospheric oxygen. So what is that for us? So kung ganun ang isda, hindi mo kailangang i-aerate. Malaki kasing bagay yung aeration system. Malaking cost yun siya sa production. So sa pag maghito ka, pwedeng wala na yun. So wala ka ng aerator? Opo, wala ng aerator. So ibig sabihin, marami kasi nagsasabi, ano yan, magic? Bakit daw ang dami-daming laman ng tangke? Actually, we're just capitalizing on yung characteristic ng catfish na gusto nila masikip sila. They love crowding. Pati nga sa putik, pumapasok sila. Talagang hindi nila kailangan ng aerator. Opo. So, ibig sabihin, kung gusto nila ng masikip and then hindi nila kailangan ng aeration, panalo yun para sa atin na nagkukulture. Mas mura silang palakihin. Ayun. Kaya pala tinatawag niyan na technology na more fish than water technology. Makikita mo isda hindi tubig. Tama po. Pero Doc, sa inyo pong panaraw, naniniwala ba kayo ng teknolohiyang ito, more fish than water technology ay isang tool para sa kapayapaan? Ay, definitely po, naniniwala ako kasi kung tutuusin po, kung tatanungin natin, natutuwa ako pagkakausap ko yung mga MILF. Alam niyo po ba na kahit gabi pumupunta ako doon. Yun nga, kilala na yan siya. There was one time po, tinanong ko yung mga kapatid nating MILF. Sabi ko, anong kaibahan ng tangki ninyo? Ang sabi nila sa akin, maganda tong iyong tangki, ma'am, kasi bumubuhay ng isda. Ang alam naming tangki noon, pumapatay ng tao. So parang ang saya-sayang pakinggan na pag kasi po, ito pong more fish than water technology, napakadaling gawin. So kung ang halimbawa may ipipresent tayo sa kanila, tapos sobrang hirap, sobrang komplikado, marahil hindi nila magugustuhan. But because this technology is so simple, basic aquaculture lang talaga na principle, and then you can remove the wastewater through gravity, walang pagpapahirap na gagawin. Talaga pong maganda po ito para sa kanila. Ano po ba pangarap nyo para sa Saxonilin Sci-Fish Farm pagdating sa pag-transform ng mga dating conflict areas tungo sa pagiging centers of productivity? Well, ang pangarap ko po, ngayon po naka-penetrate na tayo sa mga MILF. Pangarap ko po na sana yung iba pang mga grupo katulad ng MNLF at yung mga NPA na mga returnees, mabigyan natin sila ng pagkakataon na gamit nitong aming technology. Kasi po kami po sa Saxonilin, hindi lang po kami plain negosyante. We work with advocacy and we work with science application po sa ating mga ginagawang agriculture, aquaculture activities. Doc, bakit Saxonilin? Scientific name ba yan o pinagdugtong ng mga pangalan? Ang Saxonilin po, Saxony is a region in Germany na nabisit ko po, na naka-inspire sa akin na gagawin ang aquaculture na high-tech siya, na hindi kailangan ng maraming tao ang gagawa. So, nabisitahan ko yung Saxony na yon sa Sachsen, Germany na facility. 2 tao lang sa isang malaking facility. So, nung nabisita ko yun, sabi ko, I have to make something like this. At nangyari po, kasi ang aming Saxonilin, family run po ito, mga anak ko lang yung involved, and yet, ang dami-daming siniserve namin, whole Philippines po. Bakit Minilin? Kasi ako po si Arlene, sa Saxonilin. Ang Sci-Fish,
SciFish po is short for Scientific Fish Farming. Yes, yan ang maganda. Tama sa po. history ng pangalan. Ayan. Panghuli po at bago po tayo matapos, Doc Arlene, ang motto po ninyo ay we do not just sell fish and technology, we educate. Doc Arlene, ano po mensahe nyo sa mga Pilipinong gusto mag-umpisa pero natatakot mabigo? Marami pong nagsisimula ng negosyo na hindi muna inaaral kung ano ang negosyong ito. Ang encouragement ko po sa karamihan, mas mura po ang mag-learn muna. Mas mahal po ang matalo after production na nalugi po kayo. So ang aking gustong iparating na kailangan, aralin niyo po muna kung ano yung negosyo na papasukin ninyo, saka po kayo magsimula. At sigurado po ako na mananalo kayo, magkakaroon kayo ng malaking kita. Maraming salamat, Miss Arlene Areglado Mandas, ang owner ng Saxonilian SciFish Farm. Matuto po kayo sa kanya kasi ang kanyang formula, Areglado. Ayan. Salamat po, ma'am. Ingat po kayo. Alright. Mga Connect, oras na para malaman natin o ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the SNT Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusuludum Jr. Sa susunod na linggo po, magkikita-kita tayo sa Dagupan, Pangasinan para sa Regional Science, Technology and Innovation Week ng Region 1. Ito yung unang RSTW. Pangunahan din po natin ang launching ng Asin Center sa Pangasinan State University. Alright, maraming salamat po, Secretary. Mga Kakunek, yan po ang naging kabuuan ng ating buong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabayin din po na mapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Muli po, ako inyong kapatid Saint Papawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Silidum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, solutions and opportunities for all. Saan bahagi ng Ang DOST is Radyo.